Karamdam, ang kalibungan, usa nga programa maghahatag iyo yung kasayuran, may tungod ang mga serbisyo o aktibidade sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Karamdam, ang kalibungan, magpapahayag ang mga hibagruanan o mga pangasoy, ang mga hintutungdan, kabahin ang pagbaguhan aton klima o climate change. Karamdam, ang kalibungan. Hini nga atang programa ang Taranong Kalibungan, may tayo duha nga episode kundi na aton i-feature ang Mount Nakulod Local Conservation Area nga naimumutang ha probinsyahan Southern Leyte. Ang kasumpay ito atong bibisitahon gapon ang Piranga People's Organization nga may proyekto sa Mount Nakulod nga nakabenepisyo gyapon hini nga proyekto para hirapan ekonomiya nga paginanglan nga at the same time nakabuligira pagproteher ang atong kalibungan, specifically ang Mount Nakulod como local conservation area. Pero antes sa mga istorya, mga member ng People's Organization, ato yung mga kahampang ang Senior Environmental Management Specialist ng Penrose Southern Leyte, the same time the OIC Technical Services Division Chief Han Penrose Southern Leyte, dati gyapon niya focal person or coordinator si BFM ng Mount Nakulod Local Conservation Area in the person of Sir Servando L. Asido. Mayong buntag, sir. May buntag, sir. Sir, una sa tanan, pwede ba nimo ma-speaker sa ato mga nagtanaw sa atong programa? Unsa bang gitawag nga local conservation area? Nga unsa yung rekisito para madeklara sa como LCA? Ang ato lang i-brief lang ang local conservation area meaning usa ka project area din ang nag-manage or sa Bisaya na basta nag-manage mao ang local government units. Man gitawag na sa word nga local conservation area. Kining og ato i-continue ang istorya nga unsay mga requisites. Ang kuan lang sa particularly sa Mount Nakulod nakita no sa mga study na to way back 2010 up to 2012 up to 2015 nga conducted by atong mga partner nga mga NGOs, particularly ang Flora and Fauna International FFI nga nakita ang richness maong mountain range. Then usab nakita po diha nga sa ining bukira ang Mount Nakulod ang mga dagkong source sa tubig, mga rivers na to nga maoy gigamit sa atong mga farmers no down sa atong mga rice farmers din sa mga lungsod nga diin nasakop ning Mount Nakulod. So sana siya nga nung recommend nga himuon ni siyang local conservation area. So mao day gideklara siya nga gitawag siya nga local conservation area kay ang nagbugna ni ang local government units hini nga probinsya. Yes, sir. Sir, mga tanong ko, giyon sa mga pagbugna o pag-establish ang Mount Nakulod como local conservation area, ngan as a LCA unsay mga activities gihimo nato diri? Okay. By approving a provincial ordinance nga gihimo sa atong sa ang panlaliwigan sa Southern Leyte. That was August 2017. Then we follow dayon pag diha na ang provincial ordinance declaring Mount Nakulod drains within the province of Southern Leyte into a local conservation area. Then a signing of memorandum of agreement between the DNR and sa atong province, provincial government, then including our mga munisipyo diin nahisakop ang maong conservation area. So, ang Mount Nakulod drains sa Southern Leyte lang may sakop ng 5 ka lungsod. Namely, ang kining atong ngari karon ang lungsod sa Silago, Hinunangan, St. Bernard, Libagon, ug Sugod. Ano siya? Ang nasakupan sa Mount Nakulod Local Conservation Area. So, right after na mga series ng mga meetings, din
nag-organize na sa gitawag nga Provincial Management Council sa Southern Leyte. Din ang atong gobernador mao ang chair, then ang atong co-chair ang atong PNR officer. Ang membership ini ang atong mga municipal mayors sa mga munisipyo nga mga municipal mayors nga nahisakop ang munisipyo sa Mount Nakulod. Then ang mga academe, especially ang Southern Leyte State University. Ang ato pong NGO, non-government organization, mga partners, no? That is the PMC or the Provincial Management Council sa Southern Leyte. Daw na po diri sa munisipyo, nag-form na po ng kada munisipyo. Og gitawag og Site Management Council. Din ang atong mayor mao ang chair, ug ang atong vice chair or co-chair mao ang SINRO, Senior Officer. Then ang mga members na ang mga department head sa kada munisipyo, sa ang MENRO, then including also sa mga barangay sa mga munisipyo din nahisod sila sa Mount Nakulod. So once nga na-form na sila, na-institutionalize na, daghan na mga meetings, periodic meetings ang gihimo. Every quarter ang Provincial Management Council meeting. Then ang Site Management Committee po, nabo sila kaugali yung meeting nila sa kada munisipyo. Bagtatawali ka, Sir Asido, sa mga surrounding circumstances, why there was the need na deklara ang Mount Nakulod as local conservation area? Based sa recommendation or sa study sa way back sa 2012, nakita nga ang Mount Nakulod yun, ang diverse o richness sa diversity, no? Both flora and fauna, nga ang atong source sa tubig, ang mga rivers na to, mga 5 major rivers na to na sa Mount Nakulod din, diha nagdepende ang atong mga mag-uuma sa Southern Leyte. Wildlife o klase-klase po nga mga tanom. So, mo na nga nakita nga kinahanglan ato ni i-conserve. Mo ni nakita sa atong province. Samtang hindi pa wa pa kini mahimo nga protected area. Okay, earlier nag-mention ka na nga ang richness in terms of flora and fauna. Pwede ba niyo ma-expound pa o sa may mga natural resources nga atong nakikita diri sa Mount Nakulod, and if you can give examples hining diverse nga flora and fauna? In terms sa mga rivers, ato lamang ka na mga rivers, no? Na ang gitawag og kanang sa sugod, ang gitawag og Buak watershed. Ang Buak rivers na diyan. Then ang gitawag og Hinabyan Lawigan River nga diha sa St. Bernard. Then ang atong gitawag nga Dasay watershed o Dasay River diha sa Hinunangan din daghang mga rice farmers nato nga naka-benefit. Din pud sa part sa Silago na ang gitawag nga Higasaan River nga nahimutang din sa Silago. Flora and fauna pud, let me specify nga na mga species na to, no, nga tagsaon. Pero sa plants, based sa study sa Flora and Fauna International, ang atong mga species diha sa Mount Nakulod miabot og 229 species. Diin 14% ini endemic, 4% ini critically endangered. So 99% vulnerable. So mani sila. Then napo nakita sa Mount Nakulod ang Cebu cinnamon nga diha sa Mount Nakulod. Kahoy ni siya. Sa mga birds food, atong lang 112 species of birds ang naa sa atong Mount Nakulod Local Conservation Area. Then for mammals, 39 species nga mga mammals. Then sa mga reptiles or mga amphibians, there are 69 species. Napoy na-discover gani diha nga duha ka klase nga baki. Diha sa Mount Nakulod. Hasta gani mga kanang tarsier. Pero dagko lang nga tarsier. Tarsier na siya, dagko lang din sa Mount. Mo ko mo na mga interviews nga mga
namuyo diha. Dagko nga tarsir ang naanato sa Mount Nakulod. So I can just imagine how rich talaga ang Okay. biodiversity ng Mount Nakulod, considering nga si Panimo, there are 259 species, different kind of species. 11 of which are endemic, 14% of which are endemic din, and Yes. may the 4% nga mga critically endangered. So there's the need nga puteran nato ni nga aton Mount Nakulod, which ayan na good thing nga gindeklara niya sa local conservation area. Speaking of richness in biodiversity, so there's the need nga puteran nato ni. Mangutalan ko sa imo, Sir Bandoy, usa may mga kuan, usa may mga na-observe nato nga mga threats, both man-made and natural nga sa atong Mount Nakulod. Nagyud no, mga threats no. Ang usahan nagyud kanang timber poaching, usa gyud na. Then ang illegal pud nga wildlife hunting. In terms for kanang sa solid waste, usa po na ang naghata sa kada barangays nga ang mga waste ana sa river ilabog sana. Kung arita sa natural, of course, makita na to usapod sa man-made kanang mga settlement kanang mamuyo na di mo dunay usa number one problema pud sa nga kanang mag puyo diha sa sud sa Mount Nakulod. Then sa natural nagid kanang mga landslide. Kanang mga flash flood basta during lang sa mga heavy rains nga mahitabo. Okay, so baga very interesting ini atong discussion kabahin ng Mount Nakulod. So before kita padayon nato paghimang raw kan Sir Servando Asido, usaha na yung halipot nga break. Less than 50 lang. Saglit lang po. Wala. Alam niyo ba na marami sa gamit natin sa araw-araw, basta hindi galing sa hayop o halaman, ay galing sa pagmimina? Nakita niyo na kung gaano kahalaga ang pagmimina. O siya, testing lang yun. O bayad na! Subo na! Alamin ang #MindResponsibility. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang www.mgb.gov.ph. Taramdam ang kalibungan. Balik kita atong taramdan ng kalibungan kundi padayon nato kay Mangraw. So kanina sir, you made mention ng mga threats nga dapat natong baga kilalon nga nahitabo ang Mount Nakulod, ito nga timber poaching, illegal wildlife trade, and solid waste nga nangadto-haton mga katubigan sa Panimo. Damon watershed din nga dependent gyapon ang tao nga tubig naton. At the same time gyapon ang padayon nga encroachment ang mga tao timberland, ang human settlement nga nakadislukar han aton mga wildlife nga nagwawarahan era natural nga rokyan. Kini nga mga threats nato sa ganaobserbaran, usa may mga activities o interventions nga ginihimo para maprotehan nato ang Mount Nakulod. So daghan kay mga intervention no nga sa DNR, then sa atong partner nga NGO,
For DNR, daghan tag mga intervention diha sa Mount Nakulod. Ang usana ang gitawag nato nga atong program karon nga ang National Greening Program. So daghan tag daghang project na to sa mga plantation establishment sud sa Mount Nakulod, ang National Greening Program. Then naputay mga people's organization nga sama sa PLPDA diri nga gihatagan nato og gitawag og CBFM kon Community Based Forest Management Agreement. Mao na sa ang sa DNR, no? Then kini pong atong gihimo nga mga information drive sa mga barangay, then mag-conduct og meeting by munisipyo, tinambungan sa mga barangay captains para impart nila o pag-discuss kung saan nato pag-protect, pag-conserve o pag-rehabilitate nato sa mga areas diha sud sa Mount Nakulod. Then for the protection, naatay gitawag o gikandak sa DNR nga lawin, no? Usa na ka sistema sa patrolling sa atong mga in charge sa nga mga forest rangers diha sa atong Mount Nakulod. Then kada munisipyo na ay mga bantay lasang nga gipa-deputize nila, sila nag-facilitate din na deputize sa DNR. Din ang part sa dugang party po nila nga gihatag mga gadget po sa kanang tablet nga gihatag sa mga bantay lasang nato nga gipang deputize. That is for protection. Usab na pa'y activity nga gitawag og biodiversity management system. Din nag-monitor na, nag-assess na sa portion sa area kung unsa na status labi nagkanang sa mga status sa mga species nga particularly ang mga unsa na daghan pa ba ang mga langgam, mga maningog, kalis-kalasing langgam o unsa nga mananap. So those are nga mga activities na to diha sa sud sa Mount Nakulod. Din ang ato po mga munisipyo din sud sa Mount Nakulod. Tapos sila mga particular nga mga programs yang gihatag sa mga barangays. So bali nagawa sir ang atong mga program sa DNR projects i-implement sa within sa Mount Nakulod nga para sa local communities also. We are helping preserve the richness nato Mount Nakulod area, Yes, local conservation area. The same time nabubulikan nato ang pan-ekonomiya nga kamutangan ng atong mga communities within Mount Nakulod. Sir, mangutan na lang pud ko kay I've heard nga naay plano nga ideklara kumusa nga legislated protected area at Mount Nakulod. Pwede ba ma-share nimo sa status ani nga atong paningkamot karon? On the process na ang for proclamation ang atong pag-proclaim sa Mount Nakulod into a protected area under Inay Pass. Ang atong documents gitawag nga sa Protected Area Suitability Assessment Report, including those mga required documents. Ito na sa Biodiversity Management Bureau sa Manila. Din ito na po dito gi-craft ang gitawag nga proclamation mga for signature sa atong president para mahimo na jud nga protected area ang atong Mount Nakulod. So baka ingon ta sir nga murag there's light na tayo do ta nila kining ato paningkamot nga eventually hopefully madeklara pa tito area. Usa pa tay kuan, usay difference sa usa ka LCA at the same time usa kung mahimo siya nga PA, usay advantages ani kung PA na siya. So dako og kalena no in terms of financial. Kay ang LCA sa pagkakaron nagdepende ang kay Mount Nakulod is managed by LGU, local government units. So depende na po na ang ilang activities depende na po sa ilang budget nga gi-allocate. So for protected area ang nakanindot na once nga ma-proclaim na natay kaugalingong budget. So di na locally managed. Pero collaboration gyapon na between sa DNR
sa LGU ug other stakeholders. Pero ang budget na non-regular budget every year i-allocate sa national nga ihatag sa DNR, no? In terms of sa protection, conservation, sa rehabilitation, sa tanang mga activities diha sa atong kung kana mahimo ng protected area. So we are really hoping and praying, sir, nga talagang We pray. matapos na yung ma-declare talaga niya nga usang legislated protected area para ito nga sa yung advantages matagamtaman na ito din yung probinsya sa Southern Leyte. Let's try to we're going to wrap up our discussion na, sir. Importante ha ato paningkamot nga maging protected area na iya, the same time padayon nga puteran ang Mount Nakulod ang papel ni LGU ngahan mga community, especially na ato mga stakeholders. Unahon natin, sir, sa yung panawagan nimo sa LGU? Panawagan sa LGU. Before that, sir, before I forget, talking to protected area, di kay kinilang ato Mount Nakulod Local Conservation Area ang sa Southern Leyte ang i-declare as protected area, including gawa sa Southern Leyte, ang sud sa Leyte province. Apil na ang mahaplag og abuyog. So magawas nga from 5 to 7 municipalities, Yes, sir. Southern Leyte and part of Leyte, Leyte. ang mahaplang nga buyog, which we know talagang aniya kabukiran, we can say healthy pa, malibusog pa pag Yes, sir. so ano man imo mensahe para ni mga LGUs nga magiging kaparte hopefully hining atong PA. Okay. In behalf sa DNR, among awhag ang inyong continuous support, no? Para sa pagkonserbar, pagprotect sa atong bukid sa Mount Nakulod. No, kay diha ra bata, diha mao na atong panginibuhian sa atong mga katawhan. No? So kung ma-protected area na siya, including baybay, including mahaplang nga nabuyog, lalo na giawhag ang indong mga ang indong suporta, ang pagkooperar sa mga programa nga atong i-implementar in terms of protection o conservation sa atong Mount Nakulod. Lastly, sir, kung sa inyo panawagan sa atong mga katawhan, specifically ang atong mga POs nga na sa pagkakaroon ng katakamtam na benefits kung deklarado ng local conservation area, at the same time nasa mga programs and projects gikan sa DNR, sa panawagan nato sa ilaha. Agyawag ang inyong pagpadayon sa remain active sa atong asosasyon, lalo labi na sa atong mga kalihukan sa development, pag-rehabilitate o pag-protect sa atong particular nga project din kita gihatagan og katungod sa pagdumala nini. Usab ang atong pinakadako ang Mount Nakulod diin portion sa inyong project area na hisud ang mao nga local conservation area. So giawhag inyong suporta, continuous aktibo nga pag-participate sa mga kalihukan o proyekto nga gihatag sa DNR. On that note, amo ito na atong pakighimang raw hanatong resource person in the hining atong topic na kabahinhan Mount Nakulod como local conservation area na kundi may plano nga eventually mahimo nga usa nga legislated protected area that it include not only the 5 municipalities in Southern Leyte but also the municipality of Buyog, Maan, Mahaplag. Gusto naman pasalamatan Sir Servando Acedo, ang Senior Environmental Management Specialist. At the same time, the OIC Technical Service Division, Hanpeno Southern Leyte, nga niyan dati gihapon, nga focal person and coordinator, han CBFM, nga Mount Nakulod Local Conservation Area. Hey mo Sir Servando Acedo, daghang salamat. Okay. Thank you very much, sir, for the time. Iyo palahibatian ang Taramdam ang Kalibungan. Usa nga programa nga nagahatag sa iyo'y kasayuran, may tungod ang mga serbisyo o aktibidades sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdam ang Kalibungan. Nagpapahayag ang mga ibabruanan ug mga pangasoy ang mga hintutungdan
kabay ng pagbaguhan atong klima o climate change. Karamdan, ang kalibungan. Wala ka bang napupuna o aking kaibigan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? May polusyon sa hangin, pati na sa mga ilog natin. Basura'y kumakalat, san ka man tumingin. Sinong sisihing sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag nating hayang ita'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Berdeng kagubatan ngayon ay nasaan? Naging sementadong gusali at daan. Di naman masama ang pagkamit ng kaunlaran, basta di nakakasira kay inang kalikasan. Sinong sisihing sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag nating hayang ita'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Dahil buhay natin ang kalikasan, ito'y ating mahalin at laging alagaan. Biyayang kailangan sa kanya nagbumula, wala na tayong makukuha pag siya ay nasira. Kaya nga't habang di pa huli ang lahat, kumilos na tayo at siya'y iligtas. Huwag nang abusuhin at lapas tanganin, dahil pag siya'y gumanti walang makakapigil. Ating ingatan si inang kalikasan. Siya'y ating buhay, karugtong ng ating buhay. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag nating hayang ita'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating.